So, pagpapatuloy po natin ngayon ang Colossians, no? So, last week, si Ate Jen ang nagturo ng Colossians 1. So, right now, no, we'll be in Colossians 2. Okay. So, a little background lang, no? The book of Colossians is actually a letter to the Colossian church by the Apostle Pablo. Ayan. So, kung di niyo po alam, no, ang Bible po natin is nakahati siya sa Old Testament and New Testament. Yes. So, New Testament, syempre, Matthew, Mark, Luke, and John. And may part doon, which is are called letters. No, letters of Apostle Paul. So, ang mga kasama dito is, di ko babanggitin lahat, pero, Thessalonians, Corinthians, Galatians, Romans, and Colossians. So, it is part of the letter. Ayan. So, before we start po, are you guys ready to pray lang? No, pray for this service. So, Heavenly Father, Lord, thank you for today. Thank you, Lord, for a timely word, Father. Thank you, Lord, that our hearts are set, our hearts are open, Father. And thank you, Lord, for today, Father. We will receive more of you, Father, in our lives. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So, mag-start po tayo. I'll be reading Colossians chapter 2 in the ESV version, English Standard Version. Okay. Ayan. So hopefully nakikita niyo po. Pero if you have your Bibles, you can bring them out. Ayan. So sabi dito, no? For I want you to know how great a struggle I have for you and for those at Laodicea. Ayan. So sorry if I'm pronouncing it wrong. So for all who have not seen me face to face, and their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all riches and full assurance of understanding and knowledge of God's mystery, which is Christ, in whom are hidden all treasures of wisdom and knowledge. I say this in order that no one may delude you with possible arguments. For though I am absent in the body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and firmness of your faith in Christ. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in faith, as you were taught, abounding in thanksgiving. Verse 8, it says there, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to elemental spirits of this world, and not according to Christ. For in Him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in Him who is the head of all rule and authority. Hallelujah. Ayan, so naka-follow naman po tayo. Amen. So, a little background na. When Apostle Paul wrote this, he wrote this to the Colossian church. Why? Because sa church na yun, remember, Colossians, Jesus is revealed this time. So kilala na nila si Jesus. Ayan, so alam na nila itsura. It is not a mystery anymore kung ano itsura ni Jesus ng panahon na to. So, ang nangyari dito, Jesus was revealed, pero the Colossian church, inside the church, may mga preaching doon na sabi, makukuha mo lang yung salvation mo and relationship mo with Jesus if you attain a certain knowledge. Kung may mataas kang kaalaman. Ayan. So, nowadays, napakabilis ang panahon po natin ngayon, relating it to modern times. Napakabilis po ng panahon natin, Influence online, one click away, suggestion, comments, so lahat naman po tayo may Facebook. Ayan. So, ang sabi dito, right where you're seated right now, nalalaman na natin kung ano nangyari sa ibang bansa. Tama po ba? Kung saan tayo, kunyari, nandito tayo, nalaman mo yung nangyaring plane crash sa Brazil. Diba? That's how, ganun kabilis ang panahon po natin ngayon. Ayan. So, sinasabi ko rito, be careful who you listen to. Ayan. Like the Colossian church, it is written in the word, nandun na, nakita na nila si Jesus, Sinabi ni Jesus, tanggapin mo ako sa puso mo. Pero anong nangyari? Parang as if bumalik sila sa dati, na hindi pala nila nakikita si Jesus. Ganun po ang nangyayari ng panahon na yan. Ayan. So, of course,
if if that is happening in back then, no, kahit nakita nila si Jesus, no, and blinded sila, may doubt pa rin sila, no, relating it to our times, no, kilala naman natin si Jesus di ba? Pero may times na, when tough times dumating, when tough times na dumating, as if na nakakalimutan natin, o kaya God seems so far away. Ayan. Pero, sorry, yung lead po kasi nasulat ko. So, pero may nakukuha niyo naman po ba yung point po natin? Ayan. Of course, always go back to the Bible. No, always go back to the Word. No, if time seems lost, no, kunyari, di mo na alam talaga gagawin, go back to the Word. Basic lang naman po Ayan, basic lang. Pray ka. Listen to the Word. Read the Bible. Listen to worship songs. Ayan po, pray. Kailan po ba tayo huling nag-pray? Nung for the food lang po ba? Ayan, di ba hindi naman? So, ang sabi dito, may mga times nga na, okay, na-reveal na si Jesus, kilala mo na si Jesus sa buhay mo, pero we're still blinded. No? So, doon po tayo magiging aware. Ayan, so, sabi dito, may times na kunyari yung mga tanong ka, we tend to Google it in modern times, di ba? We tend to listen to other people's opinion. Pero ang pinaka-basic na naman po is, balik ka lang sa Word. Alam mo ba yung relasyon mo kay Jesus? Diba? So, kasi may mga times na nakakalimutan po natin. Ayan, hindi naman po tayo perfect. Diba? If situations or circumstances came, nakakalimutan po natin. Pero ito nga, Apostle Paul is reminding us, no? Of course, if those times came, no, may mga manangyaring sa buhay natin, may mga tanong tayo, no? Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? No? Lord, ganito. Kilala ba talaga kita, Lord? Ayan. So, are your questions taking you to God? Ayan. Or naghahanap ka agad ng sagot sa iba? Ayan. Pero yun nga always go back to the Word. Simple lang po noong una, no? Always go back to the Word para ma-remind lang tayo. Kasi ano nangyari sa Colossian Church is, yung mga preaching doon, nananalayo sila. Kung ano ba tama, kung sino ba talaga si Jesus sa kanila. Okay, first point. Actually, point pero question siya. So, mas mag-flow ako dito. Yan. So, first point, no? Where are you, God? There are times na we ask question, where are you, God? No. So, on tough times, it seems nasaan ka, Lord? So, why is this important? Now, going back to the verse kanina, Colossian Church, it seems na bumalik sila sa dati. Ayan, gusto ko pa idiin to, ha? Kasi na-reveal na si Jesus dito Pero it seems like na bumalik sila sa dati. No, sa Old Testament. No. Pero na-reveal na si Jesus dito. Napako na siya sa krus at nabuhay siya muli. Okay. Pero during this time, Jesus just got revealed. He died on the cross, according to Apostle Pablo. Ayan, in Colossian Church, ayan, so, parang nangyari, si Jesus, no, naging mystery. Sino ba si Jesus ulit? Pero na-reveal naman siya. Pero, yun nga, false teaching, false prophets. I don't know what's happening those times. Pero, in modern times, may ganun pa rin. Di ba? Kilala mo na si Jesus, pero as if, mystery pa rin siya kung ano kaya niya gawin sa buhay mo. Mystery pa rin siya kung sino pa rin siya sa buhay mo. Ayan. So, now, relating it in our times. If you're facing problems, no, kunyari emotional ka, di ba? Hindi mo alam yung salitang halt. Alam po ba yung salitang halt? Hungry, angry, lonely, and tired, don't make permanent decisions. Okay. So, on those times na emotional ka, God seems so far. Lord, nasaan ka? May mga tanong ka. No? Pero itong gusto sabihin ni Apostle Pablo, dito, dun sa verse na binasa natin, no? Sa chapter na to. There is a difference between knowing God and knowing about God. Ayan. Because, if I just know about God, no, knowledge yun. Pero if I know God, that's relationship. Ayun po nawawala. So, nag-gets yun na. So, kanina, andun naman kilala naman nila si Jesus Pero, walang relasyon. So, nagtatanong pa rin sila, nasaan si Jesus, di ba? So, in modern times, ganun pa rin, di po ba? Nangyayari, kilala naman natin si Jesus Pero, you just know about God, pero you don't know God talaga. Ayan. So, Jesus did not come for us for knowledge. No, hindi po si Jesus, hindi siya parang history book. Alam po natin nangyari dati, pero hindi siya parang history book na binasa mo lang. Tapos, yun lang, wala nang buhay.
Hindi po siya katulad ni Lapu-Lapu at Magellan. Hindi siya EDSA Revolution na binasa mo lang ng history. No. Jesus did not come for knowledge. He did not die on the cross for you to know about Him lang. He died on the cross for you to know Him in your life. No, ano ibig sabihin ko rito? Personal encounter mo kay Lord. Ayan. Because when you're down, no, kung gusto mo i-lift up yung sarili mo, no, hindi ka naman malilift up lang ng narinig mo lang sa sinabi sa service, di ba? Malilift up ka dahil kilala mo si Jesus sa buhay mo. Di ba? Hindi ka naman malilift up pag may down na down ka, hanapin mo yung notes mo, ano yung sinabi dito, ano yung sinabi dito. Malilift up ka kasi may personal encounter ka kay Jesus. So, and don't be blinded by the world. Don't be blinded by power, wealth, and money, by your status or problems. Emotional ka or physical illness. No, babalik ka lang ba? Babalik ka lang. No, sino ba si God sa'yo? Kilala mo ba si Jesus sa'yo? Sa buhay mo? Nagpapagaling siya, di ba? Di ba siya nagbibigay ng provision sa'yo? So, if you know God, no, ang sinasabi niya po sa if you know God, no, hindi lang siya knowledge, no, you know Him talaga, ba't ka pa mangangamba? Diba? You will stand in the Word. Amen? Yan, God is not mysterious when in terms of relationship. Baka sabihin nyo kasi may mga narinig po kasi, ikaw pastor, ikaw lang mag-pray sa akin kasi alam ko close kayo ni Lord eh. Wala pong hierarchy, wala po tayong level-level, lahat po tayo pantay-pantay. No? So babalik po tayo. God is not mysterious in terms of relationship. Why? Kasi unang-una pa lang siya na yung nagbigay ng anak niya. Nagkatawang tao si Jesus para sa'yo, di ba? Para magkaroon ka ng relasyon, para hindi ka nahiwalay. Di ba? Amen po. Ayan. Paano? Pag tinanong Kuya Patrick, nangyayari sa akin to, hindi ko alam yung sagot. There are things, no, we can only ask the Lord, no, when we meet Him. Pero, God doesn't need to explain Himself naman to you, eh. Ayan. That is why we have this thing called faith. Amen. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So, going back, God is not mysterious. No, you can ask Him anyway. No, kahit nasan ka man, no, kahit nasa CR ka man, kahit nasa labas ka man, hindi ka lang nasa church, pwede mong kausapin si God. Ayan. So simple lang naman po, no? Pag inisip natin, pero may times na nakakalimutan natin. Naging katulad tayo nung nangyayari doon sa Colossian Church na, nasa si Jesus, nasa si di ba? Pero ang totoo naman talaga, nasa puso mo siya, kilala mo siya, kailangan mo lang ma-remind. Amen? Ayan, may mga bagay na hindi natin alam sagot, no? Hindi mo naman din kailangan malaman lahat. Kaya nga may faith tayo di ba? We trust God. So, ganun tayo mamuhay, no, sa mundo na to ayon kay Kristo. Ayan, yun nga po pala yung title ko, mamuhay ayon kay Kristo. Ayan. Balik po ako sa verse 4. I say this, babasahin ko pala. I say this in order that no one may delude you with possible arguments, for though I am absent in the body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and firmness in your faith in Christ. Verse 6. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in faith, as you were taught, abounding in thanksgiving. So, ano po yung point number 1 natin kanina? No. Una, di ba? Where are you, God? Ang point number 2 natin ngayon, no, if there are questions, so hindi ka pa rin, hindi mo pa rin gusto mo pa ng more pa, di ba? May point number 2 tayo. Point number 2 natin, do I really know you, God? Ayan. So, ito po yan. No, have you met someone? Have you met someone na pag nagsalita or pag nag-preach, like she knows God talaga? Ako, example, Pastor James or Sister Edna Beltran. No, pag narinig ko sila, sabihin ko sa sarili ko, nabasa ko naman to Alam ko yung verse na to Alam ko yung chapter na to But parang mas kilala nila. There's nothing wrong, no, asking that. There's nothing wrong asking that. No, pero ito lang nag-drop sa heart ko. No. It is not about what she knows. It's about the relationship they have with Jesus. Kung paano niya kinultivate. So nakikita mo, ay, grabe, sobrang transparent niya. Kaya pala, sobrang nila Lord, kumbaga normal na conversation, normal na maging sensitive sa voice. Kasi nga, it's about relationship Ayan. So may natututunan po tayo, no? Ayan. So it is not all about knowledge. It is about relationship.
Yung masasabi mo in your lowest times, no, or hopeless ka, yung taas no mo sasabihin, Jesus, I know you. Bakit ako matatakot ngayon? Jesus, I know you. Kakampi kita. Jesus, I know you. You will provide. No, Jesus, I know you. You will heal. Jesus, I know you. You will make miracles. Ayan. Ayan. So, do you know a person? Ito ulit. Me, I personally, siguro alam naman natin, yung sasabihin ko, babanggitin ko tao, no? I know a person na, pag nakikita ko sila, no, parang sobrang smooth nila mag-flow sa Holy Spirit, no? So I can say, Pastor Kevin and Pastora Jackie Taylor. Pag pinanood ko sila, sobrang nagpo-flow lang talaga sa Holy Spirit, no? Healing, nagpo-flow. Discernment, nagpo-flow. Why? Kumbaga, why? Because, syempre, pag naisip natin, grabe faith nito, Grabe humility nito, Grabe, no doubts at all, Kumbaga, transparent, di ba? Ganon sila, nagpo-flow kay Lord. Pag nakita niyo na po ba sila mag-preach? Nakita niyo na po ba sila mag-healing? Grabe yung flowing, no? Pag pinapanood mo sila, uy, Lord, parang may natutunan ako dito, Iba yung kilala lang kita, sa kilalang kilala kita. So yun, nakikita mo sila, Ayan, so, sample, ayan. Ito pala, bago tayo pumunta, no, transparent with the Lord. Nothing to hide. Integrity, pinag-aralan po namin sa youth yan, integrity. What you are in public, should be the same when you are in your private time. Hindi pwedeng nandito ka sa church, happy, you're so welcoming. Pero paglabas mo doon, inaway mo yung unang mong nakasalubong. Diba? Hindi naman po pwede yun. Diba? Nandito ka sa church, kayo? Uy, beso-beso kayo, hug-hug. Pero paglabas mo, inaway mo yung nasa parking, o inaway mo yung nagdadrive, nag-cut sa'yo, di ba? So kailangan, kung ano ka in public, you are the same in private. Kasi everywhere you go, God sees you. Ayan. So it takes a great surrender talaga. When you surrender, there's repentance. Amen? Ayan. So ano po ba yan? Hindi naman po yan overnight. Kumbaga, step by step yan, baby steps. Ayan. Pero it's important na kung gusto mo, di ba, pag tinanggap mo yung relasyon kay Jesus, nung nag-pray ka, hindi mo lang naman siya prinay kasi sabi ni Pastor, sundan mo ako Prinay mo siya with the abundance of the heart and the mouth speaks. Kumbaga galing sa puso mo, di ba? So kung ginawa mo yun, so handa ka na magbago every single day ng buhay mo, It's hard, pero a single step will do, di ba? Kung may anger issues ka, try patience, di ba? So small practices, pero if God can trust you with little, He can trust you with much. Amen. Ayan, going back to basic. Yun nga po, going back to basic lang. Kasi baka may times na nakakalimutan natin, pero ang pinaka-point lang naman is go back to basic What are those? Pray to God. Kailan kayo huling nag-usap ni Lord? Diba? Read the Word. Listen to preachings. Pero be careful din po kunyari, hindi natin same doctrine, pero nakikinig kayo. Kunin nyo lang yung tama. Hindi naman po lahat kukunin nyo. Ayan. So, listen to worship songs, Mag-thanks ka. Ayan. So, choose what you eat. Kumbaga, choose what, narinig nyo na po ba, you are what you eat. So, baka po, mas marami pa kayong alam na celebrity issues kaysa sa story sa Bible. Di ba? Or mas marami pang alam yung mga apo nyo or anak nyo sa kids church kaysa sa inyo. Di ba? So, choose what to eat. So, it's better, eat your daily bread. Kaya po tayo may devotion every day. Di ba? May nakukuha po ba tayo? Amen. Ayan. It is scary. Sabi ko nga kanina, nung intro ko, napakabilis po ng mundo. Nandiyan ka lang sa upuan mo na alam mo na yung nangyari sa Olympics nasa Paris. Diba? Ganun kabilis ang mundo. So, ano ibig sabihin ko rito? Kung tayo, hindi tayo equipped ng word ni God, kung mabilis yung mundo, may entice tayo, maniniwala na tayo sa isang bagay. Sample, ito po, baka mas mabilis pa yung gadgets natin kaysa sa atin. Sample, nag-iisip ka lang kung ano ipapalit mong bagong gulong sa motor mo. Lalabas na agad sa Facebook mo yung suggestion na ano nyo po ba yun? Kaya may inisip ka lang. O isang beses mo lang sinearch mo lang sa Google, lumabas sa Facebook. Lumabas sa ibang social media. O di ba? Nakakatakot po, narinig kayo ng ng technology nyo. Ayan, pero totoo, nangyayari po yan. Ayan.
Ayan, AI and high-tech gadgets, no, should not delay you of knowing God. Ayan. So, I'll go back to verse 6. Babasahin ko po ulit yung verse 6. Sabi dito, therefore, as you receive Christ Jesus, the Lord, so walk in Him. Walk in Him. Ayan. When we read it, no, mapapareflect ka eh. Eto, makikinig ka ba sa chismis or fake news? Or maglalakad ka sa mundo sa salita ng Panginoon? Ayan. Magsastand ba ako sa word? Or magko-compromise ako? Di ba? Actually, no-brainer. Stand ka sa word. Di ba? Stand ka kay Jesus. Ayan. We receive Jesus in relationship and not in knowledge. Kaya nga, in the abundance of the heart, the mouth speaks, no? Lalo na nung tinanggap natin yung salvation. No? Kumbaga, pag tinanggap mo to, totoo to. Di ba? Hindi lang tayo, tinanggap ko lang. Kasi lahat sila sumusunod. Di ba? So steps we learn and discover every day are nice. Kasi human being ka naman, no? Kailangan mo naman din ng knowledge, di ba? Pero, ang tanong, will it draw you closer to God? Or kung ano yung napapanood mo, will it, ilalayo ka pa kay Lord? Ayan. Kaya nga, no, the Bible is not just a book, buhay ito. Kaya sinasabi ko po sa inyo, hindi po to history book lang, na ito yung nangyari noong nakaraan. Ang Bible po, pag binasa mo, nabasa mo to, ibang revelation. Pag binasa mo ulit, may matutunan ka ulit. Tapos pag binasa mo ulit, may bagong revelation na naman. Nagawa niyo na po ba yun? Balik-balik ka sa chapter na to, balik-balik ka sa story na to, may bagong revelation na naman i-drop sa iyo si Lord. Ano po ibig sabihin nun? Buhay ang salita ng Panginoon. Amen. So verse 8, babasahin ko po verse 8. See to it that no one takes you captive by philosophy or empty deceit, according to human tradition, according to elemental spirits of the world, and not according to Christ. For in Him, the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in Him, who is the head of all rule and authority. So point number 3, question din to. So di ba point number 1, God, where are you? Point number 2, God, do I really know you? Ayan. So point number 3, no, God, how can I be better? Ayan. Kasi kung gusto ko yung napapanood ko, diba? There are things taught here. There are things taught in Sunday service, in youth service, no? But there are things caught. Ayan. There are things taught and there are things caught. Ayan. So nagigets niyo po ba yun? Ibig sabihin, may mga bagay na hindi kailangang ituro sa'yo. Makikita mo lang sa tao. Tapos magre-reflect ka, uy, grabe relasyon nila ni Lord Diba? Meron po ba kayo pag nakita ko si Tito Arnel or si Tita Arlene, diba? Grabe yung salvation. Pero pinanood mo lang sila. Diba? Pero may natutunan ka. Diba? Hindi naman kailangan ituro sa'yo. Pero nakita mo ginawa nila. Amen? So, ayan. So point number 3, God, how can I be better? Yan, the Holy Spirit lives in you. Tandaan po natin, the Holy Spirit lives in you. Means, God lives in you, Jesus lives in you. Kasi Trinity po yan, di po yan pwede hiwalay-hiwalay. So, the Holy Spirit lives in you. Your body is the temple of the Holy Spirit. Yan, tandaan po natin yan Ayan, in modern days, kung di po kayo aware, no, in modern days, na sabi ko na rin po ito sa mga youth noon, no, kung sa Corinthian Church, sa Colossian Church, iba ng chapter, kung sa Colossian Church, sa loob pa ng church, may nagpe-preach ng false di ba, teaching. Paano pa ngayon sa panahon natin? No, if you have a son, or if may mga apo kayo, ayan, son or daughter and apo, ito po nangyayari ngayon. So in modern times, no, parang ang future nila, ang nagsasabi ng future nila is astrology. Kumbaga, look at the stars and I will define you. Diba? Ano ang zodiac sign mo? Capricorn ka ba? Ganito ka, ganyan ka, ganyan ka. Gemini ka ba? I don't like Geminis. Ganyan po nangyayari sa kabataan ngayon Totoo po yan. Hindi po gawa-gawa yan. Reading the stars, reading cards. Tarot cards. Biro mo gumagawa ng social content sa internet. Ito, comment ka doon. Tapos babasahan ka niya. Itong 3 cards na to, ito magsasabi sa buhay mo. Totoo po nangyayari may mga nanonood. Next, rituals. Normalizing yung rituals. Ano ibig sabihin nun? May napanood po ako. Nagtuturo paano mangungulam.
Sabi, kuha ka ng 2x2 picture ng crush mo. Para mabaliw sa'yo, sabi, lagyan mo ng asin. Ilagay mo sa maliit na ziplock. Ilagay mo sa ilalim ng unan mo for 3 days. At mababaliw sa'yo yung crush mo. Biro nyo, nagtuturo ng kulam online. Pero nangyayari po, nanonormalize po siya. Nanonormalize siya, lalo na sa ibang bansa. Identity crisis. No. This is my pronouns. Call me this, call me that. No. Mag-isa ka lang, pero call me they. Diba? So parang ikaw, nag-aral ka ng right grammar, pero tawagin mo siyang they. So, maguguluhan ka, diba? Pero totoo, nangyayari po yan, ha? Normalizing ano? Alam niyo po ba sa ibang bansa pwede magnakaw? Hindi ko alam kung anong country yun. Basta may limit lang, yun yung nakaw mo. Diba? Hallelujah ka. Diba? Grabe, no? It is not normal, pero they're making it normal. Okay, another thing. They're normalizing killing. Lalo na kung Christian ka. May napanood po akong TikTok video, no? So, binaril siya nung police kasi conversation lang sila. Tapos nasabi lang niya sa conversation niya, I rebuke that in Jesus' name. Binaril siya on the spot. So see, nagiging normal yung mga hindi normal. So, na po tayo, no? End times na, di ba? Pero, yun nga, kaya nga we're being equipped para alam natin, no? Kasi may purpose ka pa, kahit anong edad mo, may purpose ka, di ba? To be the light and salt, di ba, in your places. Amen? Ayan. So, a lot of things, no? A lot of sins, no? Pumatay, immorality, pagnanakaw. Parang as if wala ng konsensya, no? No fear of the Lord. Yun ang nakakatakot pag wala ng fear of the Lord. Di ba? Yun ang po natin talaga, aware tayo doon. Dapat may discernment ka. Di ba? Ayan. So, it's either, no? Yun nga po, kunyari, nandito ka sa may matutunan ka, pero end of the day, magko-compromise ka ba pag alam mong wala sa word para mabilong ka lang, para masabing nasa trending ka, 'di ba? Hindi no? Kaya nga tayo we all have a purpose. Dapat steadfast ka, dapat hindi ka na natitibag kahit anong bagyo, 'di ba? Stand ka sa salita ng Panginoon, 'di ba? Titindig ka ba sa salita ng Panginoon or deadma ka lang? Ay, hayaan mo sila gawin nila 'yan, 'di ba? Sige, makisama na lang ako. Pero kasi God, I want to be better. I want to be a better version of myself. So, pinaka-point natin, stand ka sa word. Diba? Stand ka sa tama. Stand ka kay Jesus. No? Don't compromise na baka ganito, ganyan. No? Stand ka sa word. No questions asked. No brainer. Hindi mo kailangang isipin. Stand ka sa salita ng Panginoon. Amen? Ayan. Ito po. Another thing. No? Sa panahon po natin ngayon. May kulto po. May kulto na tinatawag. Ang tawag sa kulto na to is, humanism. Ayan, bakit po natin pinag-aaralan? Kasi, relate po natin doon sa nangyari doon sa Colossian Church, okay? In modern times. May tatawag tayong humanism. So, pag pinakinggan mo, ang ganda, humanism, no? Yung mga term ngayon ng mga kabataan, no? Humanism. May mga pinaglalaban, humanism, human rights, yan. Pero, in the dictionary, itong meaning yan, an outlook or system of thought attaching prime importance to human rather than divine or supernatural matters. Alam niyo po ba si God works in supernatural? Kaya nga may miracles kaya nga may signs and wonders, kaya nga may healing kasi God works in supernatural. Ang nangyayari sa humanism, hindi mo kailangan ng supernatural. Kailangan mo lang yung pagkatao mo, yung pagka-human mo. Ito, inaalis niya yung thought na kailangan mo si God. Inaalis niya yung thought na kailangan mo tumingin sa taas. Diba? So, nangyayari, hindi ka naging humble, naging prideful ka. Ayan. Humanist believes, stress that potential value and goodness of human beings emphasize common human needs and seek solely rational ways of solving human problems. No? So, may mga humanism, ganito sila. You don't need to look up. No, you don't need to pray. You don't need to believe in anything. Sabi, believe in yourself, no? Tignan mo yung look within you, the inner goodness. Inner goodness, no? Actually, false po yun. False teaching yun. Be careful. Lalo na sa mga anak kayo, yung mga kabataan kayo. Tsaka kung narinig nyo rin. Kasi pag pinakinggan nyo, humanism, para maganda pakinggan, no? Pero ang totoo po niyan, masabi dito,
tingnan mo yung loob mo, yung inner goodness mo. Pero, ito po sabihin ko, ang goodness mo may source yan eh. Hindi mo mahanap sa sarili mo yan. Ito, pero kasi, kung magiging independent ka, na maghanap ka ng goodness, no? Wala kang mahanap. Kasi ang goodness, galing kay Lord. Kaya ang fruit of the Spirit eh. Galatians 5:22-23, it says there, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kumbaga, goodness must come from a source, which is God. Ayan. So, be careful po sa mga ganong teaching. Kaya para hindi tayo ma-confuse or ma-blind katulad ng nangyari sa kanila. Doon sa binabasa po natin sa Colossian Church. Okay? Para hindi tayo ng mga false doctrine. Yung para kukuha lang verses, gagawin ng buong doktrina. Hindi po tayo ganun. Dapat po tayo context by context. Kung bakit nasabi yung verse na to, dapat alam mo yung nangyari. Alam mo yung buong storya. Hindi lang po tayo magkukote. No? May mga, ano po kasi na ngayon, kunyari, mga influential celebrities, nagkukote sila ng verse para ipaglaban lang yung right nila. Pero totoo lang, hindi nila alam yung context nun, bakit ginamit yun. Ginawa nila, gumawa sila ng bagong doktrina. Sinabi sa verse na to, ganito, kaya ganito na ako. Pero hindi po, kailangan, go back to the word. Ayan, goodness as a source, which is God. Kasi fruit of the Spirit siya. And remember, the Holy Spirit lives in you. Diba? You are a spirit, the Holy Spirit lives in you. Kumbaga, galing kay God ng goodness. So baka masabihin mo, ito natural good naman to eh. Ito may kakilala akong kapitbahay, mabait naman siya eh. Kilala akong mabait siya. Kasi, may grace kasi si Lord. Diba? Kahit di mo kilala, may grace si Lord eh. Diba? May mga yumayaman niya kasi may grace si Lord eh. Kahit di nila kilala. Kasi nga, God loves you no matter what. Grace is an unmerited favor. Kumbaga, hindi mo hiningi yung grace, binigay ni Lord sa'yo. Ayan. Pero going back here, nowadays, pag hindi ka equipped sa salita ng Panginoon, ano ka na lang, pag may nakita kang post, ganito na lang, ay, ang ganda, about humanity, about ganyan, about goodness. Pero sobrang mali ng context. Pero pag nagandahan ka, pag di ka equipped, ay, like ko, heart ko. Ko-comment ako, share ko to. Diba? Comment ako sa comment section ng verse, tapos yung may flower, tapos yung gumagalaw. Diba? Pero kasi, yun nga kung di siya based sa Bible, kung di siya context sa Bible, hindi siya nagamit ng tama, diba? Be careful. Okay? Kailangan tayo po, equip tayo. And alam natin, kaya nga there's difference about knowing God, knowing about God, and knowing God talaga in your life. Personal encounter. Diba? Knowing God na, alam ko, ito yung salita ko, pag may pinagdadaanan ako, ito yung panghahawakan kong salita ng Panginoon. Ito yung panghahawakan kong salita ng Panginoon. Ayan. So, humanism, sabi dito, looks good, pag napakinggan mo. Sabi dito, look within you. Pero yun nga babalik po tayo. May source po yun. Hindi ka makapag-produce nun mag-isa ng goodness. Kay Lord galing yun. So, kung tinatanggal niya yung pagtingin sa taas, tayo Christian, tingin tayo sa taas. Taas muna tayo pupunta. Kay Lord muna tayo pupunta. Kay God muna tayo pupunta. Bago tayo lumabas. Kasi alam mo yun, God kasi, kumbaga, He wants you to be equipped. Why? Because ayaw kanyang ilabas dyan sa mundo hanggat di ka pa hinog, hanggat di ka pa prepared. Diba? So, kaya tayo naging equip po kasi we are preparing. Para kunyari, may ma-encounter tayong ganyan na alam nating mali. Alam mo na, di ba? Kaya preparation time is never a wasted time. Amen? So, ayan. So, baka may nakita na po kayong meme. Ang tawag po kasi meme pag pinopost tapos minsan nakakatawa, minsan encouraging, ganyan. M-E-M-E po tawag doon. Pero sabihin na lang natin para post ang tawag. So may nakikita kayong post na kasulat, Faith in Humanity Restored. So pag nakibasa nyo, kala nyo, ang ganda, no? Kasi if someone does a good deed, or kaya someone helps, ganito, good works, ganyan. Pag binasa mo, ang galing naman, bait naman nito, ang galing naman nito. So like ko, share ko. So gagayain ko na rin siya. Ito na yung pa-caption ko, Faith in Humanity Restored. Pero for me, pag binasa ko yun, my faith is not in humanity. Diba? Ang faith ko galing kay God eh. Hindi naman sa tao eh. Diba? Ayan, so,
Sabi ito, my faith comes from someone bigger than me. No, my faith comes from God. No, going back to verse 8, ang sabi sa verse 8, ayun, nawala ako. Sabi sa verse 8, see to it that no one takes you captive by philosophy or empty deceit, according to human tradition, according to elementary spirits of the world. So kaya mo kinakanta natin kanina, di ba? Shake up the ground of all my traditions. Di ba? Break down the walls of all my religions. Why? Because God's way is better. No, knowing God is better. Di ba? Dapat steadfast ka lang talaga sa word eh. Kahit anong mangyari sa'yo, kung anong sinabi sa word, doon ka lang eh. Di ba? Makikinig ka pa sa iba, hindi, balik ka lang sa salita ng Panginoon. Di ba? Hindi mo i-google yan. Google mo kung ano, Bible pero kung ginoogle mo lang Wikipedia, di po trusted yun or kaya ibang website kasi araw-araw pwede mag-iba meaning nun. Kahit araw-araw kahit sino pwede mag-iba ng meaning nun. So, Bible lang tayo. Talagang Bible-based. Kaya mo tayo Bible-based church eh. Di ba? Ayan. So, faith, sabi yun, di ba? Kung may nabasa na po ba kayo na, faith in humanity restored. Kunyari, birthday niya, nagpakain siya, binigyan niya ng burger, yung namamalimos. Faith in humanity restore. So magko-comment ka, ang bait naman niya, ganyan. Pero totoo lang, no? Ang faith natin hindi found in humanity. Fruit of the Spirit yun, faithfulness, kay God pa rin yun. Amen? So, so don't look just within. Look above. No? There's a greater someone above you. Ayan. So, ayun nga, sinabi ko kanina, no? May mga, talagang pag tinignan mo, may mga mabait talaga. Diba? Pero yun nga, kasi nga, may grace si Lord, no? Pero ito dapat natin ma-realize sa mundo. Yan. Ang goodness comes from above, no? Only through God, no? God is in authority. Everything is only through God. Kaya nga, sinabi ito ni Apostle Pablo, Kasi nga, kumbaga, kung na-reveal na sa'yo si Jesus, no? Bakit ka pa babalik sa dati, sa old tradition? Alam niyo po ba sa old tradition? Mga commandments, no? Ito dapat gawin mo. Para makapag-pray ka kay God, kailangan pumatay ka ng ganito, yung pure. Pag maganda yung usok, pag binayagan ka na pare, doon ka lang makapasok sa temple. Di ba? Pero ngayon, di na natin ginagawa yun. Kaya nga, dinala niya si Jesus para diretso tayo sa Kanya. Amen? Ayan. So how to be a better version of you? Nothing else, through God. Ayan. Before we end, ayun, siguro may mga questions kayo. No, there's nothing but about questions. Ayun, nakakalimutan ko yung English, no? When we ask God questions, no, it is our part now to listen. Ayan. But if God doesn't answer your question right away, no, that's fine. Because, yun nga there's faith. You have to trust in God. And God is not mysterious na hindi mo siya pwede makausap. Hindi mo siya pwedeng makapag-pray ka sa Kanya on the spot, no? You can converse to Him anytime. Yun ang maganda. You can converse to Him anytime. Lalo kung in-accept mo si Jesus sa buhay mo. Kaya nga, no one comes to the Father except through me, Sabi ni Jesus. Yan. Because that is what we call relationship. Yun, babalik po tayo. It is not knowledge. Jesus did not come for knowledge, no? God did not send Jesus for knowledge. Pinadala niya si Jesus for relationship. Amen? Ganun mo makukuha yung relationship kaya pala sila Pastor James, ganito, kaya pala sila Pastor Kevin, Chucky Taylor, ganito mag-flow kasi yung relasyon nila. So kung nakuha mo yun, i-adapt mo sa sarili mo. Diba? Kaya pala ganito na ako mag-pray ngayon kaysa dati. Kasi mas kilala ko na si Lord. Meron po ba dito nagpe-pray dati na nahihiya ka o di mo alam may prayer mo? Pero pag pinag-pray ka ngayon, ready ka na mag-pray. Alam mo na yung sasabihin mo. Kasi nga, nag-grow yung relationship mo. Yun ang pinapaalala ni Apostle Pablo. Amen. So lahat po tayo, kung bukal sa loob natin na tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, no, alam mo yung relasyon mo sa Kanya. No, you have nothing to worry about. No. Kumbaga, yung covenant. No, so nung panahon nila, no, nandun din sa, kung binasa niyo yung Colossians, no, to separate them from other people, yung mga new covenant, nagpapa-circumcise sila. Ayan. Pero buti ngayon, no, tayo, we can go directly to God. No? Ayan. So, let no one disqualify you. Ayan. No one has the right to disqualify you as a child of God.